So di ko na matagal ang mga parno. Actually, pwede siya yumaman dito. Okay, kasi pwede siyang kuning endorser ng mga purinarya. Endorser ng mga sementeryo, ganun, no? Yan, so magbibigay tayo ng reaksyon sa isang nauusong nila lang ngayon sa Facebook, no? Na talagang napaka-tindi ng kanyang pagsanla ng kaluluwa para sa views, no? Pero parang gusto kong balikin dati natin, ginagaya natin mga reaction. So tatlo yung gagayahin natin ngayon, no? Si Coach Alexis Kabakal, si JB Tan, at saka si Makaogag, no? Magaling kang kupal ka. So yung mga intro lang muna nila, di ba? Hi guys! Magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin Lalente na gagawa-gawa ka na naman ng ingay-ingay dyan. Naririnig dito sa bahay namin. Di pa nakatulog yung anak ko na call center. Sige po, hinala lang po. Siya na lang siguro. JB Tan na lang, JB Tan. Hey yo, what's up mga kapenyo? At today, meron naman tayong pinaka-init na reaction video. Yo man, definitely, no? So definitely, magbibigay tayo ng reaction sa bago na uusong nila lang ngayon na talagang grabing isilanla ang kanyang kaluluwa, no? Para sa views. Kulang na lang ng mic, ya. Kapit muna tayo. Bibigyan natin na reaction tong bago na uuso na si Boss Idol. Ito nabigla ako dito, bilis din humato ng followers. Tas parang kailan dumaan sa newsfeed ko to na parang may nagkahamon na naman kay Boy Tapang, no? Kailan naman na si Boy Tapang tapos na yan sa tapos na yan dun sa desperado move na pinagkakakain para sa views lang. At yung ngayon established na siya. Siguro ganun ang plano nito ngayon ni Boss Idol, no? So magbibigay tayo ng honest opinion at medyo masayang opinion. At magbibigay na rin tayo ng tips sa kanya as content creator. Yan. So bago yan, papakita muna natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga nag-viral niyang video sobra. As in talagang first ever to sa Pilipinas na nagkaroon tayo ng ganitong klaseng tao, no? Yung representative ng Pilipinas Daredevil, no? Sa mga matataas na building. Ganun yung gusto niyang ipahiwatig dito sa mga ginagawa niyang content. At nagba-viral nga. Nung tinignan ko yung page niya, dun siya malakas. So, eto papakita ko sa inyo. Magja-jogging tayo sa aking entablado. Alright? Let's go! Entablado raw niya yung mga brother. Oh no! Okay, una, stretch muna tayo, ano? Iyo, dumupo. Naku po. Stretch muna natin ang mga paa natin. Alright? Fast forward ko konti, Yun, so naku po, Mario Joseph. So hindi ko na matagal ang mga parno at totoo lang parang hinuhugot yung bituka ko kasi ako sa elevator lang, no, sa mga Robinson, nalulula na ako. Ito pa kaya siguro si Boss Idol, ang opinion ko, no, sa mga naobserba ko sa kanya, para siyang isang trabahante, o di ko alam kung boss ba to talaga o trabahante sa mga yung mga may mga tropa siyang naka-harness tapos nagpipintura sa labas ng building. So napaka risky rin talagang trabaho at napakahirap ng trabaho na yung mga par. Pero itong ginagawa niya kasi, no, actually pwede siya yumaman dito. Okay, kasi pwede siyang kuning endorser ng mga purinarya. Endorser ng mga sementeryo, ganun, no? Pwede rin endorser ng life insurance, no, pag makita to. At sana nga maaga siyang makita para medyo maibsan na yung mga nararamdaman natin, no. Kasi talagang alam naman natin niya sa ibang bansa, no, may nangyaring ganyan na dalawa yung napabalita na magkaibang lahi na yung nung una kasi hindi sila pinagbabawalan sa mga ganyan yung mga parkour hanggang sa dumating sa punto na na-overcome na ng mga parkourista sa ibang bansa na talaga umakyat sa pinakamataas at doon nga mag video-video habang pinapakita. Siyempre, na-alarma, no? Na-alarma na yung mga nasa position sa kanila o kung ano man na dahil delikado talaga yung ginagawa. Okay? So, yun nga, kaya may mga comment din niya sa video na yan na actually si Ken Hanaoka napa-comment doon at nagbigay pa ata ng 300 stars. Ken Hanaoka, shout out brother. So sabi niya, sana sumikat ka na agad, kuya, para itigil mo na yung ginagawa mo, something like that. Paki-review nyo na lang kasi baka gayahin ka ng mga bata.
Good point nga naman talaga, no? Kasi brother, no, para kay ano to, seryoso to, kay Boss Idol. Kasi unang-una, wala makakagawa niya, brother. Dito sa Pilipinas, baka ikaw lang talaga. Okay. Pangalawa, may kaakibat yan na delikado talaga. Pangatlo, baka may malabag kang rules. Okay? Sa mga post mo about dyan, wala akong nakitang parental guidance or strong SPG o hashtag or disclaimer man lang na kung ano ba yung ginagawa mo para sa bayan. Kasi nga, alam naman natin ngayon talaga, ako sinasabi ko yan, ang 17 pababa hindi dapat inaasa ng mga magulang sa mga vloggers. Okay, nasa poder nasa poder sila ng magulang nila. Dapat yung magulang nila ang lagi nag-check ng cellphone nila kung ano yung pinapanood. Which is sa panahon ngayon talaga, hindi aware yung almost 80% na tao sa buong mundo dyan. Lalo dito sa Pilipinas dahil nagiging paraan ngayon sa pagpapatahimik ng anak is bigyan ng cellphone para hindi lumabas at hindi mangulit sa nanay na nagtotong-it. So brother, no, sana ginawa ko to para makatulong. Gusto ko sumikat ka. Pero yun nga, baka mamaya gayahin nga ng ibang bata at medyo alam ko nasa dangerous act section yung ginagawa mo. Dito mismo sa larangan ng Meta. Yan. So baka rin madali ka ng kapisanan ng mga broadcaster ng mga social media. At the same time, yung rules ng kondo o building ba yan, pwedeng nalalabag mo at if ever nga na may mangyari sa'yo, sila ang sisisihin, brother. So magkano lang ang kikitain sa 9 million na views kumpara doon sa mas malaking risk na pinapakita mo sa mga tao. Other than that, idol ka talaga. Oo. Pero yun nga, brother, ako mismo si Map Soberano, binibigyan na kita ng maagang pagpapaalala bilang kapatid dito sa content creator na maglagay ka ng proper disclaimer kung ikaw ba ay pinayagan ng building para mag-content sa ganyan. Okay lang ba sa kanila na may content creator na ginagawa yan? At pangalawa, kung madisgrasya ka ba, meron ba silang kasulatan o waiver na wala silang sa kasagutan kung nangyari sa'yo kung hindi man maganda ang kahinatnan mo? At yung iba pang pwedeng maging ikabagsak ng buhay mo lalo dahil dyan sa ganyang content. Okay? Kasi nga sa ibang bansa, brother, pinagbabawal na yan. Pinagbabawal na yan. Talagang mahigpit na sila dyan. Ngayon, naiintindihan kita kasi nga, mahirap talaga gumawa ngayon ng ingay para makilala sa social media. Lalo napakahigpit na ni Meta. Pero yung nga, brother, baka mamaya, yung sa inaakala mo na okay, kasi dati ng mga batch nila Boy Tapang, okay lang gumawa na kung ano-ano. Pero dahil doon sa ginawa na yun, doon na naghigpit ng todo si Meta at si Facebook. Dahil nga sa mga hindi disiplinadong act or practice or pinapakita, hindi naglalagay ng parental guidance, walang disclaimer, walang pag-iisip sa rules ng Facebook. At the same time, yung batas na pwede mabangga, sige lang upload ng upload, hinigpitan tayong lahat ngayon. Yan. So, seryoso ako nagsasalita sa'yo, brother. Yun nga. Buti sana. Kasi kung ako, may-ari ako ng Purinarya at saka sementeryo, pwede kang gawin endorser talaga o ambassador, brother. Joke lang ha. Kasi kung titingnan talaga natin, pwede. Parang natawa lang ako kasi kung ako may-ari ng Purinarya at saka sementeryo, kukunin ko endorser to kasi nga nakikita ng mga tao na kung ano talaga yung kaakibat na sobrang delikado sa ginagawa mo, brother. At sana makaisip ka pa na ibang content. Actually, sa akin parang pwede ka stuntman eh. Ngayon, naghahanap ang FPGs Batang Quiapo na stuntman. Baka may alam ka mga tumbling o something sa sitsura mo, pwede kang guns eh. So, baka may iba pang way, brother, na alam kong baka makatulong sa'yo itong sinasabi ko at sana ma-notice mo, no? Ako kahit malaki yung isang page ko, hindi ako yung tipo ng influencer na hindi papansin na maliit talaga. So pag may nakita ako at gusto kong magsalita at alam kong makakatulong ako, magsasalita talaga ako. Kaya brother, boss idol, idol ka. Boss ka na, idol ka pa. Diba? Pero yun nga brother, gusto kong mas lawakan mo pa yung pag-iisip dahil alam ko mas matalino ka pa dyan sa pinapakita mo ngayon. At naiintindihan kita para sa pamilya mo siguro kaya mo ginagawa yan. Pero yun nga brother, marami kang pwedeng masagasaan na rules. Especially doon sa posibleng building na pinagagawa mo niyan. Yun lang brother, no? At
nakuha ko yung excitement nyo, yung enjoyment, yung tuwa at yung aral na gusto kong ibigay sa iyo. At sa mga ibang influencers talaga, ganun talaga sa una, mahirap talaga angat agad, no. So mostly talaga yung iba ginagawa mamigay para bumili yung followers. Pero mostly napansin ko sa ibang namimigay, hindi naman lahat, no, yung ibang baguhan na namimigay tapos nagko-content. Walang masama doon. Pero yung napaka malaking responsibilidad din kasi yan na minsan kasi pag hindi pamimigay ang content nila, yung million followers nila wala pa sa 0.2 ang views. So yun lang talaga napaka-risky na mundo. Kami man sa short film, minsan boom, minsan hindi pa talaga. Ang pinakahanapin talaga natin dito mga brothers and sisters na creator is yung mamahalin tayo ng mga followers. Yung tipo talagang mahal na nila tayo, kaya kahit anong gawin natin, papanoorin nila tayo. At yung brother, ingat, God bless. Sana makaisip ka pa ng iba. Yan. Yun lang, good luck. At as a content creator, brother, may concern ako sa'yo at sa family mo. At alam ko may mga anak ka siguro na baka mamaya imbis na mapaganda yung pangarap mo para sa kanila, yung ikabahala pa nila at makasuhan ka kung ano man pwedeng ikaso sa'yo. Yun lang, brother. I love you.